At dahil wala kaming baong ulam for today's gala ay naisipan naming mag-dine-in sa kainan ni Diwata para matikman na rin natin ang kanyang trending na pares. Sa tabi ng daan ay maraming nakapark na sasakyan pero mabuti na lang at nakahanap din kami agad ng mapupwestuhan. Kaya lang ay towing zone daw dito kaya kinailangan naming magbayad ng 30 pesos para hindi dumato ang aming sasakyan. Yan ang sabi ng kuya na nagbabantay dito sa gilid ng daan at nag-guide sa mga magpapark dito. So ayan nga pala si kuya. Naramdaman ko nga pala ang init ng panahon pagbaba ko ng kotse at nakita ko rin kung gaano karami ang tao sa loob kaya tinamad akong mag-dine-in at nag-take out na lang kami ng pagkain. As you can see ay napakarami ng kumakain at marami pa ring nakapila. Palibhasa, pasado alas 12 na at lunchtime na talaga. Pero yung dami ng tao at haba ng pila ay hindi naman kasing dami ng mga napapanood ko dati sa mga vlogs. Ang pila ng mga tao ay nasa loob na lamang at hindi na umaabot hanggang labas. Hindi ko alam kung ito ba ay dahil sa sinasabi ng mga tao na humina na daw talaga ang parisan ni Diwata. Pumila na nga rin pala ako kahit na medyo mahaba ang pila at mabuti na lamang dahil less than 15 minutes lang naman ako pumila. Mabilis naman kasi ang service nila. Maliban dito ay napansin ko rin na sa kabila ng init ng panahon at napakaraming tao, magagalang at maayos pa rin makipag-usap ang mga staff ni Diwata. At in fairness sa kanila ay mukha naman silang malinis mag-serve ng pagkain. Dito nga pala nag-o-order at nagsiserve ng mga pang dine-in at ang pang take-out ay nandun pa sa banda doon sa dulo. Dito iyon. Bumili nga pala ako ng 3 pares, 60 pesos each kapag walang kasamang kanin. Hinahanap nga pala ng mga mata ko si Diwata. Sinabi ng mga staff niya na napagtanungan ko na wala daw siya ngayon. So alam nyo na hindi ako nakapagpa-picture kay Diwata. So tara na guys, tikman na natin ang kanyang pares. We decided na sa Luneta Park na lang kami kumain. Kaya lang wala pala kaming mangkok na dala para sa pares ni Diwata. Buti na lang meron din pala kaming Jollibee bucket meal. Inalis ko agad ang laman na chicken ng bucket at dito ko isinalin ang sabaw ng pares. Samantalang ang lechong kawali naman ay isinalin ko na lang sa plato. Hindi ko inihalo lahat sa sabaw. Ngayon, tikman na natin ang pares ni Diwata. Inuna kong tikman ang laman o ang lechong kawali. Malinamnam nga naman. At ang sabaw naman nito ay malasa din talaga. Napakasarap nga naman pala talaga ng pares ni Diwata pero hindi naman ito naiiba sa mga iba pang masasarap na pares na natikman ko. For me, naiiba lang talaga siguro ito sa dami ng servings nila. Overload talaga. So this is my honest review sa pares ni Diwata. Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe. Bye!